Praise God, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Welcome to Jesus Celebration. Once again, ang teksto po na ating pagsasalusaluhan ay kinuha natin sa Psalms 137 verses 1 to 4. Psalms 137 verses 1 to 4. By the waters of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. On the willows, there we hung up our lyres. For there our captors required of us songs, and our tormentors mirth, saying, "Sing us one of the song of Zion." Verse 4. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Parang sinasabi ng teksto natin ngayon, no? Paano ako magpupuri? Paano ako aawit sa Panginoon kung ako ay nasa ibang lugar, a foreign land? Ang mensahe ay pinamagatang, Praising God in difficult times. Praising God in difficult times. Minsan pa, O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong mahabaging trono, humihingi ng mga pagpapala ng pagpapatawad, paglilinis sa lahat ng aming dumi, pagpapalakas sa aming kahinaan, pagpupuno sa aming mga kakulangan. And by your grace and the blood of Jesus, nakakalapit po kami na may kalayaan at may karapatan bilang anak ninyo. Nawa po ang mensahe ay magamit namin sa oras na ito. Maging kalakasan po at sa mas malawak na pangunawa. Bigyan niyo po kami ng isang puso na mapagtanggap. Puso ng isang bata na kahit kailan ay hindi nagsinungaling. Kayo, O Diyos, ang tunay na sasambahin namin, itataas. Gamitin niyo po ako bilang tuntungan ng inyong salita at ang salita niyo ang siyang bumalot sa aming lahat. Ito po yung samot dalangin namin lagi, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Lakasan natin palakpak sa Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, I'll be honest with you, napakahirap magkunwari talaga sa Panginoon. Sometimes, many times sa buhay natin, maraming pagkakataon na sinasabi ko, ako laging sinasabi, it's okay to be not okay. Right? Magandang pakinggan yan, di ba? Hindi ka okay, pero it's okay not to be okay. And sometimes, mapagkunwari tayo, mapagpanggap tayo, na okay tayo. Pero pag, pag binabalik-balikan ko yung buhay ko, sasabihin ko, I don't feel praising God talaga, sa totoo lang. I'll be honest with you. Sino ba rito ang anay sa lahat? Ako minsan nga, pagpunta sa church lang, hirap ka pa eh. Tama? Ang daming balakid. At hindi naman tayo lahat na naririto, nagpupuri sa Diyos, nagtataas ng kamay, umaawit. Yun din ang sinasabi ng puso natin. And there are so many as of here right now. Sabihin natin sa natin. Totoo, Pastor, yung sinasabi mo. Lalo pa nga noong 2023, December, sa buhay ko, sinasabi ko, in fact, I don't feel preaching the Word of God. On those days, time, sa buhay ko, na dumating sa punto na, sabi ko, ang hirap pala talaga. It was a struggle talaga. I believe, mga kapatid, na sa ating pagpupuri sa Panginoon, it's not an easy to do. Hindi po siya madaling gawin. Ang totoo, may mga pagkakataon tayo, yes, nakataas ang kamay mo, nagpupuri ka, umaawit ka, pero ang bigat-bigat ng kalooban mo. Sino sa atin nakakaranas ng ganon? Minsan. Be honest, taas natin kami natin, taas nyo, ganon nyo, sige. Kasi yung mensahe ngayon para sa inyo, para sa ating lahat. Para sa ating lahat. And we have to admit the truth. Ito talaga yung nararamdaman natin eh. Wala namang ibang talaga eh. Napakahirap maging hypocrite, no? There are so many struggle in buhay. Paano mo nararamdaman yan? Pastor ka nga eh. Yung mga tanong pang ganun, pastor ka, dapat hindi mo nararamdaman yan. Hoy, baka nagkakamali ka. Pare-parehas lang tayo, may damdamin, merong isip, may nararamdaman, nasasaktan, at kahit matagal na Christian ka na kapatid, yung pagsasabi lang ng thank you Lord, sometimes sa buhay natin, ang hirap pong bigasin sa bibig. Lalo na kapag ka nandun ka sa trials ng buhay mo. And the truth is, sometimes, pagising mo sa umaga, ni hallelujah, hallelujah, hindi mo masabi, di ba? Tama? Ang sarap pagising sa umaga, di ba? Hallelujah, Lord. Praise the Lord.
Pero hindi laging ganon, mga kapatid. Aminin natin sa mga sarili natin, hindi laging hallelujah, hallelujah. Si Haring David, pag tinignan natin, isang example ko si Haring David, tingnan nyo, how he praised God. Psalms 103, verse 1. Bless the Lord, kinakanta natin ito madalas, di ba? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Alam mo naman, si Haring David, ang dami rin sablay sa buhay. Ang dami niyang pagkakamali sa buhay. How many times? At matitindi pa nga yung mga senaryo sa buhay na nagawa niya na pagkakamali. And the truth is, sinasadya pa niya yung pagkakamali towards God. At ito ang sinasabi, yung sinasabi ni Haring David dito, bless the Lord, oh my, kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ng kanyang espiritu, pinupuri niya ang Diyos, even his inner, large intestine, yung mga bituka, yung mga laman loob, lahat po yan ang nakapaloob dyan sa verse na yan. Pag tingnan natin, puro bless the Lord, oh my soul, and bless His holy name. Yun yung sinasad ng verse na ito na sinasabi ni Haring David sa kanyang Diyos. Pinupuri kita sa kaibuturan, sa kaloob-looban ng aking mga laman-loob, ng puso ko, ng isip ko, ng buong pagkatao ko, kaluluwa, espiritu. Pinupuri kita. Palapakan nga natin ang Lord. Yes? It's so difficult for me, and I think para din sa inyo, praise and worship the Lord. Na-realize ko lang po mga kapatid, ganito, that there is something within us na ang mga problema natin, yan ang nagiging dahilan para hindi tayo makapagpuri ng totoo sa Panginoon. Agree or agree? Tama o tama? Tama. Mamaya, tatamaan ka ni Lord. Tatamaan ka ni Lord. Amen. Di ba? There is something inside us that many times, sa experience ng buhay natin, totoo yan. Yung problema mo, patatahimikin ka para hindi ka magpuri sa Panginoon. At yun ang gusto-gusto ng kalaban. What I'm saying is, kapag may pagsubok sa buhay, ang isang tao, they know how to pray. Tama? I know how to pray. Even in difficult times. But, maging totoo tayo, ang sinasabi ko, you don't know how to praise in difficult times. There is a big difference in praying and worshiping or praising God. Ano difference? Praying is talking to our God. Tama? It is a line communication natin sa Diyos. And without praying talaga, paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? It is very important for a believer sa Panginoong Jesus that we are talking to our God. Talking meaning, kayo, how many times kayo nakikipag-usap sa mahal nyo sa buhay? Sa mga anak ninyo? Di ba pagka often times kayo nakikipag-usap sa mga mahal nyo sa buhay, ang ganda ng communication nyo? Right? Kahit nga minsan hindi alam ng anak yung gusto nila, nalalaman mo kasi you are open na nakikipag-usap kayo sa mga anak ninyo. Sa mga anak, magulang din, gano'n na, alam ninyo pagka kung anong gusto ng mga magulang ninyo para sa inyo. Because you are talking. And gano'n din tayo sa Diyos. And that is prayer. Prayer is talking to God. And how about the praising? Itong kaibahan. Praising God, mali inalagay na. It's all about talking about God. Yan, tama. Praising God, it's all about who God is. Sino ang Diyos natin. Nagets natin yung point sa dalawang pagkakaiba. Sa prayer, we are talking to God. But praising God, it's all about talking about who is Jesus sa mga personal na buhay natin. Yun yung maganda. Kaya tayo nagpupuri sa Kanya. Pray, you're always telling God what He wants Him to do to you or you to do. Ang prayer natin, doon natin nakukuha yung sagot kung ano yung gustong sabihin sa atin ng ating Diyos, yung gagawin natin kung ano yung gusto niya. But in praising God, even though you don't see a miracles in your life, you are praising God not because of what He gave to you, but who God and Jesus is sa mga buhay natin. Miracles na po yun. Hindi mo pa natatanggap. You are praising God. You are thanking God. Tama? Kasi hodang next year pa matanggap yan, basta ikaw marunong ka magpasalamat. Kasi mainipin tayo. Ang Diyos, hindi po mainipin. Ibibigay at ibibigay niya sa takdang oras na meron siya because ang timetable ng Lord, kaiba sa mga timetable natin mga tao. Anong tinuturo sa atin? We have to wait patiently. Wait. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ka pa nakakatanggap ng provisions.
Pinupuri mo na ang Diyos. Dahil that He is your provider. Tama? May sakit ka pa nga kiniklaim mo na that Jesus is your healer. Pinagaling na ako ng Panginoong Jesucristo. May sakit ka pa noon right? And I tell you, mga kapatid, sa buong buhay nyo, alam mo mawala sa tabi nyo, o anumang possession na meron kayo, nawala lahat yan, sasabihin nyo, sometimes, I don't know how to pray. Masakit kasi. Ang sakit. Tama? Because praising the Lord is celebrating the goodness and faithfulness of our Lord sa mga buhay natin. And if I find myself, ako pag tinignan ko yung sarili ko po, yung difficult moments ko, yung difficult times ng buhay ko, I can declare the certainty of the Lord of goodness in the midst of His uncertain situation. Ano ibig sabihin? Alam ko na ang Diyos ay mabuti. Alam ko na ang Diyos ay maganda ang plano sa akin. Tama? But in uncertain times, uncertain situation, hindi ko kontrolado ang sitwasyon ng buhay ko, nasa mahirap akong sitwasyon, nasa trials ako ng buhay ko, ang hirap magpuri sa Panginoon. Situation, parang kailan lang, nakaraan. Ito kasi yung tunay na nararamdaman ng mga Israelita. Babalik tayo dun sa kwento, sa Psalms 137. Parang tayo, if you take a look at your life, di ba pag tingnan natin, binalikan natin yung buhay natin noon, o nga no, ang daming ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Kaya lang madalas bilangin natin yung mga pagsubok, yung mga trials lang natin. But we don't count the blessings. Or baligtarin natin, ang binibilang mo lang yung mga blessings. But the trials, hardships, yung mga obstacles sa buhay natin, hindi natin mabilang yan. Ayaw natin maalala. But maraming beses din sa buhay natin, ginagamit ng Panginoon yan para tayo mas lalong matatag. And you know what, lagi ko sinasabi, di ba? Sa panahon ng difficult times, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon, magpuri sa Kanya, magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Now, balik tayo sa kwento. 137 verses 1 to 4. Bibigyan ko ng konting background. Ang sitwasyon nila rito, ang naranasan ng mga Hudyo noong 587 BC. So, ganito ang sitwasyon. Ang Israelita kasi madalas silang sakupin ng ibang lahi. Pero ang pinakamatinding pagsasakop sa kanila itong Babylon. The Babylon, sinakop sila noong 587 BC. And Babylon captured Israelites, the entire nation of Israelites. You know what? Yung Jeremiah 29:11, lagi ko sinasabi yan Pag pinag-aralan nyo yung scripture, ang hirap pala talagang dinaan sila. Ang sabi ng Diyos sa kanila, 70 years bago ko kayo babalikan. Kaya nga doon sa Jeremiah, si Jeremiah propeta, siya ang nagsabi ng katotohanan na hindi madali, hindi lang kung kailan lang tayo dito, mahabang panahon. 70 years before tayong palalayain ng Diyos. Ganon katindi sila. Kung 70 years silang na-captured ng mga Babylon, yung karamihan sa mga Israelita ng panahon, they forced, pinilit silang magtrabaho, yung mga Israelita, to work for them. And you know what they call them in the scripture? They are exiled. Yung parang nasa sarili, parang dito sa Pilipinas tayo ngayon, di ba? Tapos may sumakop sa atin, sinakop na tayo, binihag pa tayo, dinala pa tayo sa kanilang bansa, at pagdating doon sa kanilang bansa, pinagtrabaho tayong lahat. Yan. They forced to work for them. They forced to work for their enemy. Parang OFW. Sino OFW dito? Sino naka-experience ng OFW? Right. Di ba? Nagtatrabaho tayo sa hindi natin bansa para kumita ng pera para sa ating mga mahal sa buhay. Ang difference dito sa mga Israelita to the Babylon, they are working, they are forced to work para sa kanilang kaaway. At para punan yung mga pangangailangan ng kanilang kaaway. Magkaiba ha? Kaya binibigyan ko ng background. Kasi para malaman natin. Sila yung mga prisoners of war. Pinili sila ng mga taga-Babylonia na magtrabaho. But tingnan pa natin, napakautak ng mga Babylonia Babylon is the real nation now is Iraq. Iraq or Iran, paligitan yan. Kaya malulupit sila. No? Mautak sila. Bakit? Pinili nila ang mga Israelita na mapapakinabangan talaga nila ng totoo. Ano yung mga pinili nila? Yung mga skillful, farmer, yung magagaling sa farm, intelligent na tao, matatalinong tao sa science, siyensya. Yan yung mga pinili nila. Craftsman, lahat na mapapakinabangan na pinili nila yung best of the brightest para sa kanilang kapakinabangan. And remember, itong mga Israelita, nagtrabaho talaga sila. At hirap na hirap po sila. Biruin nyo, pinapayaman nila yung kaalaban nila, yung kaaway nila.
Di ba parang hirap sa kalooban nun? Ang pinapayaman natin, kaaway natin. Di ba, sana kung kalahi lang natin or kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Nagtatrabaho sila para doon. At dahil kukunti lang ang mga Israelita noon, pinili sila, they were surrounded by their enemies. At nang mabalitaan nila na ang kanilang bansa, yung Jerusalem, giba-giba, destruction, lahat devastated, giba ang muog, wala silang mga pader, wala mga templo, naiyak po silang lahat. At ito yung tinutukoy dito. By the waters of Babylon, there we sat down and wept. May mga hinighlight po ako. Giba-giba yung kanilang mga muog. Can you imagine this? Nung nalaman nila, sa sobrang pagmamahal nila sa bansang Jerusalem, ito ang naramdaman nila. Pumunta sila sa rivers of Babylon because they were exiled din. Nandoon sila eh. Saan sila pupwesto? Pumunta sila ngayon sa tabi ng dagat ng Babylon, Sea of Babylon, right? Anong ginawa nila? They wept. Umiyak po sila ng umiyak doon. And hinubad nila, ibinaba nila yung kanilang mga instrumento na ginagamit nila sa pagpupuri, yung mga lira na yan, o ano mga instrumento sa pagpupuri, binaba po nila. They bring it down and remembered Zion. Zion is Jerusalem. It is a Mount of Zion in Jerusalem. Doon sila madalas sumamba. Parang tayo, di ba minsan? Lord, suko na talaga ako. Na kahit na naman meron tayong possession sa buhay natin, hindi makakapagpa-ano sa atin eh. Makakapagbigay ng kasiyahan sa atin sa pagpupuri sa Panginoon. Para mga Israelita, they bring down their instrument for praising God. Parang suko na sila, right? Verse 2. On the willows, there we hang up our lives. Tama. Ito yung binaba nila. Sa verse 3. Tignan niyo mga highlight ko. For there our captors required of us songs. Nire-require pa sila ng mga enemy nila, yung taga-Babylon. Alam mo, sabi niya, i-illustrate ko lang, para sila naman, sige nga, kumanta kayo ngayon, exiled kayo. Diba, parang may sound echo sa atin, o sige nga, magpuri ka sa Panginoon ngayon. Tignan ko nga, katakot-takot na pagsubok na dinanas mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa trabaho mo, natanggal ka na, no? Sige nga, magpuri nga sa Panginoon. Para sinasabi rin sa atin, yung captors, nire-require pa silang kumanta ng kanilang kantang pagpupuri. Yung tormentor sila, pagpapahirap. Yung mirth dito, tinatawanan pa sila, saying, ano sabi? Sing us one of the songs of Zion. Very insulting, di ba? Nakaka-insulto. At ang mga Israelita, yun talaga yung nararamdaman nila. At ito yung reply nila sa verse 4. Tingnan yung reply. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Foreign land sa ibang bansa. Re-rewind ko lang ng konti, Re-rewind ko ng konti. Hindi po ito si Dingdong at saka si Marian. Rewind lang ng konti para sa context natin. Ibig sabihin, inalipin sila, nung mabalitaan nilang wasak na wasak ang Jerusalem, naiyak sila, no? Nanlumo sila sa pagmamahal nila dahil sa bansa nila. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, ang sabi pa ng mga kaaway nila, sige nga, kanta nga kayo, kantahan nyo kami. Parang dito sa atin, pag sinabi ko, Pastor, Amen. Amen naman tayong lahat. Taas natin mga kabay natin, praising the Lord. Palakpakan natin, palakpakan naman tayong lahat, di ba? Tama? Yes? Tama, totoo. Pumapalakpak tayo. Pero di ba, ang hirap naman magkunwari sa kalooban natin. And there are a lot of people dito ngayon sa buhay natin, sa ating church. Sumisigaw tayong lahat. Tumatawa tayong lahat. We are smiling outside, but broken inside the heart. Broken tayo sa kalooban natin. Tama? Yung mawalang kangalan ng mahal sa buhay. Pakahirap po talaga. And I'm based on my own experience talaga, still, until now, nung mawala yung asawa ko. You know, maganda lang naalala ko sa asawa ko ito. Bigyan ko yung konting context Pagka kami nasa sasakyan dalawa, di ba mga driver di? Sino mga driver? Driver. Di ba pag nagda-drive tayo, nakatutok ka sa harapan, yung passenger side, yung asawa mo nandoon, nakikita ko yung asawa ko, lagi nakatitig sa akin, gano'n. Wow. Ano iniisip ko? Iniisip ko, dalawang bagay lang. Siguro napupugian sa akin yung asawa ko. Tama? Pangalawang naisip ko, siguro sinasabi ng misis ko, pansinin mo naman ako. Di ba maganda ako? Right? Mga asawang babae ha? Many times sa buhay natin, hindi natin ma-express. Sabi nga tayo mga lalaki, hindi tayo expressive di ba? Tama? You know, napakasarap, di ba, pagka expressive ang mahal mo sa buhay?
Right? Yung sasabihin sa'yo, yung kahit hindi ka na nakatingin ka lang, yung center mirror, ganun mo na yung center mirror, kung di mo matingnan yung asawa mo, yung center mirror, igano mo sa mukha niya. Mami, maganda ka naman talaga eh. Kahit nga tulog ka, maganda ka pa rin. Kahit galit ka, maganda ka pa rin. Kahit masungit ka, maganda ka pa rin. Kahit wala ka na, maganda ka pa rin sa paningin ko. Palakpakan natin si Lord. Tama. Pero maganda yung ina-express natin sa mga mahal natin sa buhay. Mga anak ha, mga anak, express ninyo sa mga magulang ninyo. Patulad ng pagpupuri natin sa Panginoon. Hindi porke nakatayo tayo rin. Hindi porke ako nakatayo dito, nagpupuri tayo sa Panginoon, umaawit tayo, but still we are struggling for something. But it doesn't mean you are praising God in real life. In totoong buhay mo, pinipraise mo. Sabi ng Scripture, ang makakaaway nila, sige nga, kumanta kayo, binubuli sila, binabash sila talaga. No? Ganon ang ginagawa sa mga Israelita ng panahon. How can sing songs? Sabi ng mga Israelita, the Lord's songs in a foreign land. Eh, napakahirap naman talaga nun. And you know what, mga kapatid? Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus. These people honors me with their lips. Yes. But their heart is far from me. You know, yung message niya to, it was intended for all of us talaga. Right? Hindi porke nagpipreach ako dito, yung heart ko talaga ay directed or praising God talaga. There were many times. I'll be honest with you. But praise God, thank God, kasi nararanasan natin yun. And even, alam ko, kayong lahat dito, nararanasan nyo ito. Sometimes, you're ang gusto ng Panginoon sa atin, umaamin tayo. Sinasabi natin, Lord, ba't gano'n? Parang ang layo ng presensya ko sa presensya mo. And Jesus, ang presensya ng Panginoon sa atin, kahit kailan hindi mawawalay sa atin. Tayo lang yung napapalayo. These people honors me with their lips. Sabi niya, hindi ibig sabihin kung ano ang sinasabi ng ating bibig ay pareho ng sinasabi ng ating puso. Siguro, marami pa rin sa atin dito nagsasabi, I know how to trust God in tough times. Right? Sa panahon ng hirap at dusa, magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. But, I don't know how to praise God in difficult situation of my life. Tama? Kung minsan, hindi natin alam kung paano magpasalamat, magpuri sa Lord dahil sa bigat ng dinadala ng buhay natin. At yan naman talaga ang natural. Naturalmente sa tao yan. What if, kung ikaw ito, mga kapatid, sinasabi mo, sige, magpupuri ako sa Panginoon, baon ka sa utang. Sige nga. Are you still praising God? Lubog ka sa utang. Na-scam ka. Tama? Dinenggoy ka ng mahal mo sa buhay. Aray ko. Mga Gen Z, mag-iingat kayo. Madaming scammer ngayon, mga Gen Z. Kapag may sakit ka at hindi ka na makabangon, sige nga, magpupuri ka pa ba sa Panginoon? When your marriage is broken, are you still praising God? Right? Mawala yung mahal mo sa buhay. Are you still praising God? These are the questions. Baka sabihin natin. Katulad ng mga Israelita, paano ako makakapagpuri sa foreign land? Paano ako makakapagpuri ngayon dito sa aking sitwasyon? Geographically, yung foreign land na sinasabi dito, pwede natin gamitin geographically. Geographically, sinasabi ng mga Israelita, hindi sila makaawit doon sa lugar ng Babylon. Why? Because they are pretending makakapagpuri lang sila doon sa Jerusalem, sa Zion. Remember, yung Samaritana at si Jesus Christ, nung nag-confrontation sila, di ba? Ang sabi ng Samaritana, sinasabi niyo mga Hudyo, doon lang kayo magpupuri sa Zion, Mount of Zion. Kami mga Samaritana, dito sa bundok ng ni Moses at ni Abraham. Nakita ninyo? Ganon kasi yung pananaw ng mga Israelita, but now, I love this verse 4. Yung verse 4 is, yung sinasabi, how can we sing songs of the Lord in a foreign land? Bakit? Parang sinasabi ng mga Israelita, hindi kami maririnig ng aming Panginoon pagka dito kami umawit sa bansa ninyo. But the good news is, mga kapatid, ito ang gustong marinig nyo. Kapag nandito tayo sa foreign land o saan man foreign land yan, today, I want you to know, I want you to encourage that saan ka man naroon, mga kapatid, nandito tayo o nasaan man tayo, kapag tayo nasa isang lugar, mountain top or valley low tayo, success ka or stress ka, strength or weakness ka, pwede rin nating itanong, paano ako magpupuri sa Lord? In my difficult times, my health is declining, my account, my finances is declining, paano ako magpupuri sa Panginoon?
Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ito, our God is not limited by our geographical place. Ulitin ko, our God is not limited by our geographically location. Our God is not limited by our emotional situation. God is everywhere. Kahit nasaan ka mang lugar. Ngayon, whenever you call in the name of Jesus, wherever you are, ang sabi rito, kahit nasa labas ka, kahit nasa CR ka, nasa trabaho ka, nasaan, nasa jeep ka, minsan nga nasa waiting shed ka lang, right, di ba? Nasagasaan ka nung rumaragas ang sasakyan, patay ka. No? Wherever we are, mga kapatid, pwede tayong lumapit sa Panginoon. That tumawag ka kay Panginoong si Kristo, nandiyan dyan ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Kahit pa nga minsan ang pakiramdam natin, Pastor, ang layo-layo talaga ng presensya ng Panginoon. Totoo naman talaga yun. Inaamin natin sarili natin ang layo-layo ng presensya ng Panginoon. Pero once na tumawag ka lang sa pangalan ng Panginoong Kristo, nandiyan siya eh. Jesus is always there for you and for us. Pakisabi mo sa katabi mo, God is with you. Lakasan mo. Sabi mo sa katabi mo, God is with you. Yes, may command. May command talaga ang Diyos nasa iyo. Nasa ating lahat ang Diyos. And yes, nasa Babylon nga sila, pero it doesn't mean God is not with them. Sa atin ngayon, kahit nasaan tayo, posibleng may sakit ka ngayon, nasa hospital ka, it doesn't mean that God cannot heal you. Mga nanonood, kahit nasa banig ka ng karamdaman, it doesn't mean na God is not with you. God can heal you. Any diseases. Sabi, di ba, nung mamatay ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan. Ang bonus point pa doon, ang lahat ng ating mga sakit ay pinagaling niya. So it doesn't mean meron kang sakit ngayon, hindi ka kayang pagalingin ng ating Panginoong Kristo. Financial difficulties, businessman yan, it doesn't mean that God cannot provide for you. Lahat kayang abutin, tapatan ng ating Panginoon. Whenever we called in the name of Jesus, ang challenge sa atin, praising Him, unlimited praise, wherever you are, kahit na saang lugar tayo, purihin natin ang Panginoong Jesus. Hindi porke nasaan kang lugar, nasa Babylon man yung mga Israelita rito, and even in your difficult moment ng buhay natin, hindi nalilimitahan dapat ang pagsamba natin sa Panginoon. Everywhere, anytime, pwede tayong magpuri sa Panginoon. In fact, sa totoo lang po mga kapatid, kapag nandun tayo sa difficult moments ng buhay natin, di ba, mas lalo tayong magtiwala sa Panginoon at pangalawa, mas lalo tayong magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. And that is the best thing that we can do, mga mananampalataya ni Kristo. Kaso baligtad yung nangyayari. Pagka may difficulties, ang hirap na magpuri. May mga hardships. And sabi nga kanina, yung hardship minsan sa buhay natin, yan yung nagda-down sa atin para tayo ay magtiwala, magpuri sa ating Panginoong Jesus. Pag binuksan natin ang ating puso, ang isipan, para sa ating pagpupuri sa Panginoon, i-remind lang naman tayo umawit ka. God is always reminding us. Yung mga mahal natin sa buhay, pahiram lang po yan. Tama? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ako, lagi kong pinapractice talaga. Salamat, Lord. Salamat. Dahil yung asawa ko hindi namatay during 30 years of her age. Right? Namatay po siya at the age of 60. Bonus na sa akin yun. Natutunan ko po magpasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord, kasi unti-unti papakita naman sa atin ng Lord kung ano yung plano niya. Sa umpisa, napakahirap po. That's why ako, struggle po rin po talaga ako. Inaamin ko talaga yan. I am not hypocrite talaga. Many times, pag may nakikita ako sa labas, pag may nakita ako mag-asawa, magka-holding hands lang, naglalakad, di ba? Nasasabi ko sa sarili ko, kung buhay pa yung asawa ko, pareho kami nun. Right? Minsan, nanonood ako ng sine, mag-isa ako, sa totoo lang. And I was realized kung kasama ko yung asawa ko nung katabi ko ron, di ba? Sino yung mga, mga millennial? Di ba, millennial araw, pag nanood ka ng sine, merong orchestra, may lodge, may balcony. May tinatawag pa sila nung love seat nung araw. Wala nakaabot dito, mga Gen Z na kasi kaya. Nung araw kasi may tinatawag na love seat. This love seat is for the couples. Magkatabi lang kayo doon. Right? Nung araw yan ha. Pero ang ganda talaga pag mo. Can you imagine si pastor nanonood mag-isa ng sine? Right? Kaya dami ko na, and God is, full of newness ang Panginoon. Yung mga saan ako nahihirapan, struggle po ako talaga. Doon ako dinadala ng Panginoon at tinuturo sa akin ng Panginoon how to survive, how to makatawid ka dyan. Right?
Pag tinignan niyo ako, parang ang tatag ni pastor. Pastor, ang tatag eh. Hindi po. There are times, many times sa buhay ko, broken ako inside. Kaya pag nasa tabi ko yun, huwag yung mapapakita ng sweetness, mga couples pinahihirapan niyo ang pastor ninyo. Di ba? Di ba? Katotohanan yun. Pero these things happen for a reason. Talaga makikita natin, may rason ang lahat ng bagay. And it was good for you, intended for your good and for me. Ang lahat ng bagay na inalaw ng Lord sa ating buhay, it was good for you and for me. Ang plano ng Diyos, maganda, not to harm you, but to prosper you in the future. Palakpakan natin ang Lord. Ang Lord, pinahiram lang sa atin ang lahat. Si David, bago mag-Psalms 23, Psalms 22 ito, God inhabits the praises of His people. Ano ibig sabihin dito? Yung inhabits, ang ibig sabihin nito, dwell. Nagdudwell ang Diyos sa mga tao nagpupuri sa Kanya. Sumasama siya sa Tagalog. Ibig sabihin, you can be in a hospital but still praising God. Yes, nandoon ang Panginoong Jesus. Right? O nasa difficult situation ka, you can be mourning. May mga magko-comment na naman sa sasabihin sa akin, mali yung spelling ni Pastor. Morning. M-O-U-R-N-I-N-G. Okay? I'll be correct. Ba't sinabi Pastor morning? Di ba? Pasensya na kayo, bulol minsan ng pastor ninyo, talaga naman sa English, bagsak tayo. Pero nililinaw ko, whenever you are mourning, and still you can praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Lord. Praise you, Lord. Salamat. Tama? Regardless where you are, regardless what situation you are facing, basta ang alam mo, si Lord, nando doon, kahit ako saan magpunta, pagka ako'y nagpuri sa Kanya, kasama ko siya. Kahit nasa banyo ka, kapatid. Sabi nga minsan, di ba? Pag nasa banyo ka, hindi ka nakakapagpasalamat. Pero how about those people may constipation, di ba? May constipation. Sino may constipation minsan? Ang hirap po. Ang hirap. Bisa mo may pray over pa sa akin, Pastor, please pray over me na makadumi ako ng ayos, masarap. Biruin niyo yun. Right? Tama? Di ba minsan pagka dumumi tayo, yung dire-diretso, ang sarap, di ba? Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon nun. Thank you, Lord. Hindi ako hirap dumumi. Akala nyo ba lang, ganun lang yun. May mga tao, hindi sila makadumi ng normal at ipapanalangin pa nila yun. And how God is good, ipanalangin natin, di ba? At magre-reply na naman, Pastor, salamat po sa prayer ninyo. Nakadumi ako ng maayos ngayong araw na ito. Palakpakan natin ang Lord. It makes sense, nonsense, right? It makes nonsense. Pero yung maliliit na bagay sa buhay natin, nakapagpasalamat po tayo, napakagandang pagpupuri po yan sa ating Panginoon. If you call the Lord, He is always there. Ang sarap maging totoo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, huwag kang magpanggap. Do not be hypocrite. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, I need you in my life for what you have done. Sa buong buhay ko, napakarami, mas maraming ginawa mong maganda, mabuti, kaysa sa mga pahirap, struggle, obstacle, hardship ng buhay ko. Mas marami. Kung magbibilangan tayo, we cannot count on it sa mga daliri ng paa at kamay natin dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon before we end. Sabi mo sa katabi mo, napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Tama? Napakaganda ang Panginoong Jesus. He was enthroned. Bumaba po siya mula doon sa kanyang trono. Bumaba siya rito sa atin sa lupa. For what? Para sa ating lahat. Abutin tayong lahat. Hindi po tayong umabot sa langit. Ang Diyos po ang bumaba para sa atin. At kung ang Diyos naman bumaba sa atin, yung mga praises naman natin, pahalagahan natin. Bigyan natin ng diin, ng lalim, ng totoong puso, every time that we praising God. And it's all about praising. Bakit? Totoo naman talaga eh. Kung minsan ito yung napakahirap. It is very hard for us. Pag may mga sakit tayo, may mga struggle tayo sa buhay, napakahirap harapin yan. Right? Many times sa mga buhay natin, may mga mahal tayo na kung minsan nagpapaalam sa ating buhay pa. O kung minsan naman biglang nawala yung mahal natin, hindi nakapagpaalam. Parehong masakit, di ba? Tama? Right? Pagpupuri ka pa ba sa Panginoon pagka ganon? Di ba? Ang tendency natin, hinto tayo, stop tayo. Sabi ni Psalms 23, even though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil because the Lord, the Good Shepherd, is with me. Palakpakan natin ang Lord. Let's bow our head. Tayo po niyo lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Let's pray. Minsan pa, O Diyos, salamat sa oras na ito. Salamat sa mensahe na pwede po namin kapulutan ng lakas, na encouragement, and we can share to someone, O Lord, na mayroong mga struggle sa buhay nila. Totoo pala, even and during the difficult times, moments ng buhay namin, mas lalo kami magpuri at magpasalamat sa inyo, Lord. Remind us always, Lord, at encourage mo kami, bigyan kami ng kalakasan na magawa namin ito, Lord, so that we will be able to stand firm. And huwag kami matakot, huwag kami mag-worry. Ito yung mga bagay na ginagawa sa amin ng kalaban. Kapag ka nasa difficult moments kami, huwag na kami magpuri, huwag na kaming manalangin, at ang lahat ng bagay nito ay gawa lamang ng Satan. Nire-rebuke namin yan, Lord, sa mga puso at buhay namin. At salamat. Meron kaming Espiritu ng Diyos na lagi nag-uudyok sa amin. Kung ano yung mga mabuti, pleasing to God, na pwede nang gawin sa buhay namin, isa rito yung pagpupuri namin. Other than our prayers in life, yung praising God, thanking God, is a big motion na pwede namin ipagkaloob po sa inyong presensya. Salamat po, Panginoon. Abutin niyo po kami sa aming mga pangangailangan, even the times of troubles, you are always there. Ito po yung samod dalangin namin lagi. Punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen.